not as tough as. Big love shoutout po mga calls lovers ng Stevie Mix Vlog. Ayan, tamang kwentuhan lang po tayo dito sa Paco, Manila, dito sa apartment namin sa Manila dahil walang gaanong ganap kasi kaya kwentuhan lang tapos sabay merenda din kasi yung ano namin yun po kasi yung madalas gawain namin pag hindi kami umuwi sa Cavite kaya yan po yung ano namin yung mga kwentuhan pag may pagkain-kain pag walang mga kwentuhan tulog gano'n lang po talaga yung ano namin senaryo sa buhay. Ayan po, kumbaga araw po ng linggo ngayon, hindi kami nakauwi sa bahay namin sa Cavite dahil low budget po ang person, kaya tiis muna kami, mag-ipon muna kami ng pang transpo, papauwi din sa amin, sa tahanan namin sa Cavite. Siguro man by next week o kaya next month, makakaipon na kami na pang pamasahe namin kasi hindi naman kasi talagang basta-basta uuwi kung makakauwi kung wala kang budget kasi siyempre pagkain pa pagdating doon parang pang ano lang namin talaga yan kumbaga pag may pang rest house lang namin doon sa Cavite talaga wow kasi hindi lahat po kasi ng oras is andun kami kaya dito talaga kami sa Paco, Manila mag-stay dahil dito po ang work ko dito rin yung pag-aaral ni Christine kaya kahit na medyo may kasikipan talaga dito sa amin sa park namin pero masaya naman po kami dahil sama-sama halos bawat kanto makikita-kita mukha namin di pwede magtago sa kabilang pintuan kasi kita lahat kasi itong space namin dito talagang andito na lahat kaya yung dikit ganun pag nakaupo dikit pag ano naman hindi na kailangan maglagay ng upuan kasi yung espasyo nga maliit kaya ayun tamang kwentuhan lang po talaga kami dito at higit sa lahat talaga yung banding namin pag linggo ayan mamaya kabibidyo okay naman po kami dito pag dito kami sa aming apartment sa Paco yun lang naman po talaga siguro mga 10 years from now pa magkapag ano na kami kumbaga mag for good na kami sa Cavite kaya baka doon na kami talaga mag-stay yan so mag ano na lang kami ng pagkakakitaan namin doon kasi 10 years from now siguro pa-senior na kami yan talaga looking forward kami sa aming kumbaga sa hinaharap talaga sa future namin na pagtanda namin kung magsumusumba na lang kami gano'n, kanta-kanta, video okay sana marami kaming datong para makapag ma-explore namin yung around Cavite gano'n lalo doon sa may Batangas yung glass wall yan napakaganda daw doon mamasyal pero mahal din ang entrance sa 300 kaya kailangan muna kami mag-savings kasi naman talagang gawain ng mga pa-senior na kumbaga i-enjoy na lang yung life habang malakas pang tuhod sa kakalakad yun kaya wala naman talaga sa mga ano natin yung tutor ka sa kahit around Pilipinas lang basta mapasyal mo lang yung mga laboratories yun lang kasi yung mga pangarap ko yun yung mga inaano ko talaga pag magkakaroon kami ng budget sana ganun kahit dun sa amin sa Surigao andun yung mga beaches na napakarami talaga
mamamangha ka na lang talaga sa ganda ng mga tourist spot doon sa amin, kahit around Surigao del Sur lang talaga, kasi marami kang choices na pagpipilian ng mga beaches doon, kasi marami po talaga, hindi ka maboboard kung saan ka pupunta kasi halos sa paligid mo tourist spot eh. Ayan, so ngayong hapon na to, linggo po ngayon, is actually Father's Day ngayon araw, pero yung ganap namin mamaya-maya pa kasi mainit din kasi, kaya stay at home muna kami dito, kwento-kwentuhan lang. So nagantay ng mga, alam mo na, yung mga may mag ano yun, kapitbahay namin wala din ganap, kaya wala kami aantayin. So hindi katulad dati kasi na mura pa yung mga bilihin, kaya mantakin mo yung 500 pesos, marami ka na mabili. Ngayon sa 1,000, isang kilo lang manok mabibili mo. Wala pa yung mga ano talaga. Dati kasi ang 500, marami ka na mabili kasi ang kilo ng manok dati pa yun is 90 pesos. Ngayon 110, ganun lang kilo ng manok dati. Kasi 500 marami ka na mabili. Tapos yung mga pork naman dati, yung per kilo ng pork nasa, pag halimbawa pagkasim sa 140, 180, gano'n. So ngayon nasa 380, 340. Grabe, kaya pag nasa palengke ka, pag mamamalengke ka, matutuliro ka kung anong unahin. Kasi pati gulay ngayon, magsinigang ka ngayon ha, kwento ko lang ito, magsinigang ka ngayon, sa gulay pa lang makakaubos ka ng 100 plus sa pang ano lang halos ng gulay, plus yung laman pa na pwede mong ano dyan, kaya ang hirap talaga mag-budget ngayon. Kaya isahan na lang talaga yung ano namin pag nagluluto kami, isahan na lang yung paghahanda namin sa hapunan hanggang umaga na yan, hanggang tanghalian ipapainit na lang namin, kasi nga yung gasol natin ngayon hindi kasi bumababa talaga ang presyo ng mga gasol. So naka ano na yan eh, naka set up na yun sa mga ano, hindi na yata babalik sa 900, 600, hindi na yata babalik yan. So 1.3 plus ngayon ang gasol, kaya apektado talaga yung pag ninegosyo, yung maliliit na lang ninegosyo, tapos umaasa sa gasol lang din yung para sa ano nila, kaya hindi talaga madali mag-budget ng mga ano natin ngayon, kasi lahat ang tataas po talaga. Kaya ako sa trabaho ko sakali man may overtime, nag-overtime na lang ako kasi nga para madagdagan yung budgeting ko sa next payroll na may matira pa sa akin, kasi sa totoo lang talaga ilang taon na ako wala kong bagong brief, diba? Ganun ka tindi ngayon ang panahon. Kaya wala akong bago talagang yung uunahin ko muna yung pagdating ni Judith. Yan talaga ang una talaga nagpapapayat sa akin, kasi yung ko yan eh, yung nagde-digest sa akin sa katawan pag dumating yung si Judith na yan, kasi doon pa lang nagiging slim yung katawan ko, pumapayat ako, diba? So nakatulong pala yung ganun, lalo na si Meralco Bills, si Pag-ibig Loans, apartment renta namin, tapos PLDT, lahat po talaga yan. Dati walang linggo na hindi kami kumakain ng lechon manok, totoo yan, halos every day, every other day. Kaya nagsasawa ako sa chicken manoki dati, dahil nga parang araw-araw na lang manok, tapos siyempre napalawing din naman sinigang na pork, kasi afford mo talaga lahat ng kasi hindi ka talaga mawiwindang sa mga bilihin dati, kasi napakamura lang. Although medyo maano na yung presyo na yun compared sa mga provinces natin na mga needs din. Pero pag dito sa Manila, madali lang yung pera, mabilis lang din
lusaw. Kaya kung sa tanong pa, kung ako'y magtatanong kung alin madali lang maubos, pera o pasensya. Wow. Saan ka doon? Para sa akin kasi mading maubos yung pera kaysa pasensya kasi matuto ka mag ano ng pasensya mo kung sakali tama lang yung budget mo. Pasensya na, di ko nabili yung ganun. Or pag pera na naubos, kahit anong dukot mo sa bulsa mo, walang malabas na barya. Ganun ka ngayon sa panahon ngayon. Kaya mga ka-Wells lovers on Wells TV Mix Vlog, be practical na lang tayo. Kung dati lagi kayo nasa mga inasal, Jollibee, McDonald's, ngayon siguro hindi nga once a year, twice a year siguro bago kami makakabalik sa mga inasal. Hindi pa. So ganun talaga yung namin, setup namin ngayon. Kumbaga nagbawas ng mga kasi dati kasi yung baby na maliit pa, di pa yun nakakaubos ng isang budget meal. Ngayon dalawang budget meal naubos na yan. Medyo may katakawan din minsan ngayon namin kasi lumalaki na siya, hindi na sapat yung ilang scoop lang na ice cream. Diba, malakas na kumain siya. Kaya ang timbang niya dati 27, ngayon 35 na. Biruin mo yun, pabigat ng pabigat. Kaya yung niya sa pagkain talaga, yung stroke niya sa pagkain talaga andun. Kaya pinakontrolin namin para hindi siya tataba, di ba? Kasi siyempre princess namin to, kaya tingnan mo nga katabi niya chicherya at katabi niya yung yung lagayan niya. Kasi pag nagugutom yung niya, dampot agad, hindi natatayo, nasa bag lang niya. So kitang kita talaga, tingnan mo, parang wala lang naman siya sa yung niya, parang hindi niya naramdaman na wala na siya, walang gatas. Kasi nagkakape na rin siya sa amin sa tray na, tingnan mo, iniagawan na kami minsan kakape. Yan yung baby namin na yan, panagtawas siya. Kaya sabi ko, kukontrolin namin siya sa pagkain. Ayan po mga ka-Wells lovers, kwento lang namin to para share lang ng mga namin, thoughts namin na kahit simple lang pero masaya. And thank you po Wells lovers, see you for the next vlogging ko. God bless po sa lahat. Everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit.